God sent the prophet Samuel to Bethlehem, to the house of Jesse, to anoint the next king of Israel. Jesse presented his strong and impressive older sons, but God told Samuel, "Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." David, the youngest son, was out tending the sheep. When he was brought in, God said, "This is the one." Samuel anointed David, and the Spirit of the Lord came powerfully upon him. As a young shepherd, David learned to trust God. When lions and bears attacked his flock, he protected the sheep with God's help, unseen by others. Later, Jesse sent David to bring food to his brothers in the army. When David arrived, he heard Goliath mocking Israel. The soldiers, even King Saul, were afraid. David was offended that Goliath challenged the armies of the living God. Then prepare to fall. Remembering how God helped him defeat lions and bears, David believed God would also defeat the giant. Save you now. He took only his staff, a sling, and 5 smooth stones. Goliath mocked him, but David said he came in the name of the Lord. David slung a stone that struck Goliath's forehead. When the giant fell, David used Goliath's sword to defeat him, and the Philistines fled. King Saul rewarded David greatly, and David later became his son-in-law. After Saul and his son Jonathan died in battle, David became king of Israel, chosen not for his strength, but for his heart that trusted God. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay pagninilayan natin ang story ni Haring David, isang patunay na ang faith in God ay mas powerful kaysa kahit anong giant sa buhay natin, tulad ni Goliath. I-relate natin ang kanyang kwento sa challenges na hinaharap natin sa modern times. Sa makabagong panahon, ang mga Goliath natin ay bihirang magmukhang higante na may baluti at espada. Mas madalas, lumilitaw sila bilang matinding problema sa pera, pagkabalisa, sobrang pagod o burnout, paninibugho o pagkainit sa kapwa. Hindi siguradong trabaho, sirang relasyon, karamdaman, o takot na mabigo sa harap ng marami. Ang mga suliraning ito ay napakalaki, maingay, at nakakatakot, gaya rin sila ni Goliath na nakatayo sa harap ng Israel. Hindi nanalo si David dahil mas malakas siya, mas maingay, o mas kumpleto sa kagamitan. Sa totoo lang, kung susukatin, sa pamantayan na yon, tila kulang siya sa kwalifikasyon. Ang nagbukod tangi sa kanya ay ang kanyang matibay na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos, isang tiwalang hinubog sa mga tahimik at hindi napapansing sandali. Tayo rin ay hinuhubog ng Diyos sa pagpapastol ng mga anak natin, pagsasakripisyo araw-araw para mga mahal sa buhay, at sa pagsisikap na mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Sa panahon ngayon, tayo ay sumasandal sa kumpiyansa sa sarili, sipag at diskarte, mga credential, at estado sa buhay. Ngunit pinaalalahanan tayo ng kwento ni David na ang pananampalataya ay hindi paniniwala sa sarili, kundi paniniwala sa Diyos. Hindi itinanggi ni David ang laki ni Goliath, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang matitinding suliranin sa buhay, at dapat katulad ni Haring David hindi kumpiyansa sa sarili, kundi sa paghingi ng lakas sa Panginoon at sa pagtitiwala sa Kanya ng buong puso at walang alinlangan. Kapag tila napakabigat ng buhay, huwag sukatin ang problema, sukatin ang pananampalataya nyo sa Panginoon Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nag-aalis ng labanan, ngunit binabago nito kung kanino tayo umaasa sa gitna ng labanan. At tulad ni David, madalas nagsisimula ang tagumpay sa sandaling piliin natin ang pananampalataya kaysa takot. Kaya't lagi mo tatandaan hindi ka nag-iisa, ang Panginoon ay tahimik na nakamasid, handa tulungan ka sa takdang panahon. Ipagpatuloy po, sana nating isabuhay ang mga parangaral ng Biblia upang mapanatili ang pananampalataya natin sa Diyos. At tulad ni Haring David, patuloy tayong sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Mga brothers and sisters, ito ay isang Gospel of the Lord. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoong may kapal.